4 na beses nang na-postpone ang kauna-unahan sanang BARM parliamentary election, ngunit ngayong taon, inaasahan na itong matutuloy matapos na masama sa mga prioridad na batas na maipapasa alinsunod na rin sa 21 priority bills ni Pangulong Marcos. Lumusot na rin ito sa ikalawang pagbasa ng Senado na ayon sa COMELEC, handa na sila kung magaganap ito sa September 2026. Alamin ng iba pang detalye ng balita sa aking report. Inaantay na lang ngayon na tuluyang maipasa sa Senado ang panukalang batas na magtatakda sa kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary election sa Setyembre. Yan ay matapos maipasa sa ikalawang pagbasa ng House Committee on Appropriations ng Senado ang nasabing panukala na sinang-ayunan din ng mga senador. Matatandaan na kasama sa inaprobahang 21 priority bills ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ikatlong Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC noong ikalawang linggo ng Pebrero ang pagkakapasa ng BARM election. Ngunit bago pa ito, magugunitaring ilang beses nang nakansela ang dapat sanay petsa ng nakatakdang halalan. Una na dapat noong 2022, ngunit sumabay sa pandemya. Sinundan ng May 2025 na naiurong ng October 25 hanggang sa March 2026 at ngayon ay isinusulong sa ikalimang pagkakataon na maganap na ito ngayong September. Una nang sinabi ng Commission on Elections sa COMELEC na hindi na nila kakayanin ang paghahanda kung ngayong March ito gaganapin, kasunod na rin ang ipinasang redistricting bill ng Bangsamoro government. Sandaling maipasa ang kauna-unahang BARM parliamentary election, inirekomenda ni Majority Leader Senator Juan Miguel Zubiri na sponsor din ng batas na sa halip mag-antay pa ng 15 araw bago maipatupad ito, gawin na kaagad na epektibo para mabigyan pa ng sapat na panahon ng COMELEC na mapaghandaan ng halalan. Sa panig naman ng COMELEC, humihingi sila ng karagdagang 100 million pesos na pondo sa Department of Budget and Management o DBM na gagamitin ng komisyon sa preparasyon, dagdag pag-imprenta ng mga balota, honorarya ng mga guro at information drive na gagawin sa Mindanao tungkol sa eleksyon, bukod pa ang mga gagamitin ding kagamitan sa halalan. Samantala, oras na maipasa ang BARM election sa September, kinakailangan na ng COMELEC ng pinal at kumpletong listahan ng mga kandidato para sa parliamentary district, political parties at sectoral organization na gagamitin sa automated election upang hindi magahol ang komisyon sa paghahanda. Kasama naman sa panukalang batas ang pagsasagawa ng ikalawang parliamentary election sa 2031 kasabay ng local at national election. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.